Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Pilipinas nangangalap ng suporta para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council. Imbestigasyon sa kaso ng pagpaslang kay retired general at dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020 muling bubuksan. At mga Pilipino sa Lebanon nais nang umuwi ng Pilipinas dahil sa tumitinding gulo sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga special non-working holiday sa 5 lugar sa bansa. Sa proklamasyon ng Presidential Communications Office na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, idineklarang non-special non-working day ang October 4, 2024 para sa Infanta Pangasinan sa kanilang ika-148 anibersaryo. Gayon din sa October 16, 2024 para naman sa Lapuyan, Zamboanga del Sur sa kanilang ika-67 anibersaryo. Idineklara rin ang mga holiday sa Negros Oriental sa October 25 para sa pagdiriwang ng Buglasan Festival. Sa Angeles City naman, special non-working day din sa October 26 para bigyang daan ang paggunita ng lungsod sa kanilang pagbangon noong naganap ang Mount Pinatubo eruption noong June 1991. Samantala sa October 28, wala ring pasok sa Dingle, Iloilo para naman mabigyan ng pagkakataon ng mga mamamayan nito na makalahok sa komemorasyon ng Cry of Lingkod. Matagumpay na naisagawa sa West Philippine Sea ang ika-4 na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa pagitan ng Pilipinas at ilang kaalyadong bansa at sa unang pagkakataon, sumama din sa pagsasanay ang New Zealand. May mga barko naman ng People's Liberation Army Navy ang umaaligid habang isinasagawa ang pagsasanay. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Muling nagsagawa ng sabayang pagsasanay sa bahagi ng West Philippine Sea nitong Sabado ang Armed Forces of the Philippines, kasama ang Armed at Defense Forces ng Australia, Japan, United States at New Zealand. Ito na ang ika-4 na edisyon ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA at sa unang pagkakataon ay lumahok sa pagsasanay ang New Zealand. Nakilahok sa pagsasanay ang mga barko ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna at BRP Emilio Jacinto, ang barko ng Estados Unidos na USS Howard, barko ng Australia na HMAS Sydney, JS Sashanami ng Japan, at HMNZS Aotearoa ng New Zealand. Kasama rin ang ilang air assets sa pagsasanay, gaya ng AW-109 helicopter ng Pilipinas, Philippine Air Force Search and Rescue Assets, 2 helicopter ng US, P-8 Poseidon aircraft at 1 helicopter ng Australia. Kabilang sa mga aktibidad ng free sail briefing, communication exercises o COMEX, cross-deck exercises, division tactic, officer of the watch drills, photographic exercises, replenishment at sea approaches, maritime domain awareness exercises at contact reporting. Dinisenyo ang mga aktibidad na ito upang paghusayin ang operational readiness at collaborative capabilities ng mga kalahok. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagahan ng pagsasanay. Aniya, binibigyang diin ito ang pangako ng bawat bansa na ipagtanggol ang karapatan sa freedom of navigation at overflight, pati na rin ang iba pang legal na paggamit ng dagat at international airspace, at ang paggalang sa mga karapatang pangdagat ayon sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Samantala, ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa issue ng West Philippine Sea, 2 barko ng People's Liberation Army Navy ang bumuntot mula 8 hanggang 14 nautical miles habang isinasagawa ang pagsasanay. Isa sa mga ito ang lumapit pa ng hanggang 1 nautical mile pero umalis din. Wala namang umanong ginawang dangerous maneuver ang mga ito at wala ring na-monitor na pagsasanay ang China sa lugar. Ngunit sa kabila ng pagbuntot ng mga barko ng China, naging matagumpay ang nasabing pagsasanay.
Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng suporta mula sa international community si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo para sa isinusulong ng Pilipinas na kampanya upang makakuha ng isang upuan sa United Nations Security Council. Kasabay nito, nanawagan din ang bansa ng mga reforma upang mapalawak pa ang mga bansang kasapi ng samahan at mapagbuti ang transparency at accountability nito. Narito ang ulat ni James Buntuyan. Patuloy ang pangangalap ng suporta ng Pilipinas mula sa ibang mga bansa sa kampanya nito na maging bahagi ng United Nations Security Council o UNSC bilang non-permanent member para sa taong 2027 hanggang 2028. Kasabay nito, nanawagan din ng bansa ng mga reforma upang gawing mas malawak ang membership ng nasabing samahan at mapalakas ang transparency at accountability nito. Sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly, binigyan diin ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang matibay na kasaysayan ng Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa United Nations. As the first Asian republic and the founding member of the United Nations, our diplomacy has consistently pursued peace, the sovereign equality of states, the rights and dignity of all persons. Inihayag din ito ang mahalagang papel ng Pilipinas bilang isang kaalyado na may karanasan sa pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa upang tugunan ang mga pandaigdigang hamon. The Philippines is a trusted partner, innovative pathfinder, and committed peacemaker. We bring experience, depth, and steadfastness in working with the international community to address common global challenges. We thus count on your support for our bid for a non-permanent seat in the UN Security Council for the term 2027 to 28. Nilinaw din ni Manalo na ilang mga bansa na ang nagpahayag ng kanilang suporta sa Pilipinas, bagaman marami pa ang walang pinal na desisyon. Bukod sa Pilipinas, nangangalap din ng suporta ang bansang Kyrgyzstan para sa naturang pwesto sa UNSC. Ang UNSC ay binubuo ng 15 miyembro, kabilang ang 5 permanenteng miyembro na may veto power na kinabibilangan ng China, France, Russia, United Kingdom at United States. Samantalang 10 ang non-permanent members na inihalal ng General Assembly tuwing 2 taon. Sa ngayon, kabilang sa non-permanent members ang mga bansang Albania, Brazil, Gabon, Ghana, India, Ireland, Kenya, Mexico, Norway at the United Arab Emirates. Bukod dito, nanawagan din si Manalo para sa pagpapalakas ng proseso sa Security Council. Security Council reform should be a package consisting of the enlargement of its membership and improvement of its working methods in order to create greater transparency and accountability of the Council to the general membership of the United Nations. Kasama sa nabanggit na kalihim sa kanyang talumpati ang pananatili ng Pilipinas sa pagsunod sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Bukod dito, nabanggit din ang mga ginagawa ng bansa para mabawasan ang climate change, implementasyon ng Global Digital Compact, artificial intelligence, pagpapalakas ng international peace and security at multilateralism. James Bonduyan, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na muling buksan ang investigasyon sa pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Ito'y matapos na lumabas sa isinasagawang pagdinig ng Kongreso na mayroong nadadawit na mataas na opisyal ng PNP. Ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang inatasan ni General Marbil na manguna sa isasagawang investigasyon at magsagawa ng re-evaluation sa lahat ng mga ebidensya
at maging sa mga naging testimonya ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa Kongreso. Sinabi pa ni Chief PNP na layon ng gagawing reinvestigation na malaman ang katotohanan kung sino ang mga nasa likod ng pagpaslang sa PCSO official. Tiniyak din ni Chief PNP ang transparent na investigasyon at magsasampa ng kaso sino man ang mapatunayang nagkasala. Tiniyak ng House Quadruple Committee o Quadcom na paiigtingin pa ng 4 House panels ang investigasyon sa pagpatay sa Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary na si Attorney Wesley Barayuga. Nagpasalamat naman ang Philippine Military Class of 1983 sa isinasagawang investigasyon ng Quadcom dahilan upang matukoy ang umano'y sospek sa pagpaslang sa kanilang mista. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Titiyaking mapapanagot sa batas ang mga taong nasa likod ng pagpaslang kay Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Attorney Wesley Barayuga. Ito ang pahayag ng overall chairperson ng House Quadruple Committee na si Representative Robert Ace Barbers. Isang abogado at Philippine Military Class of 1983 si Barayuga na pinaslang ng isang lalaking nakasakay sa motorsiklo noong July 30, 2020 sa Mandaluyong City. Ayon kay Congressman Barbers, paiigtingin pa ng Quadcom ang investigasyon sa kaso. Ginawa nito ang pahayag matapos lumabas sa ikapitong pagdinig ng Quadcom na inutusan umano ng National Police Commissioner na si Edilberto Leonardo si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na paslangin si Barayuga dahil pinaghihinalaang may kaugnayan sa operasyon ng iligal na droga. Sa utos umano ito ng nooy PCSO General Manager na si Royina Garma. Kinausap naman ni Mendoza ang kilala nitong anti-drug asset na si Nelson Mariano na naghanap naman ng hitman upang isagawa ang pagpatay kay Barayuga. 300,000 pesos umano ang ibinayad sa kanila sa operasyong ito. Naniniwala ang mga kongresista na ang pagpatay kay Barayuga ay upang pigilan ito sa pagtestigo laban kay Garma kaugnay ng mga irregularidad at katiwalian sa PCSO sa panahon ng panunungkulan nito. Nagpapasalamat naman ang PMA Matikas Class of 1983 dahil sa isinasagawang investigasyon ng Quadcom. Ayon kay PMA Class 1983 President, retired Air Force Colonel Enrique de la Cruz, hindi man maibabalik ang buhay ni Barayuga, subalit nakapagbibigay ng assurance na may mga kawani ng gobyernong ginagawa ang kanilang makakaya upang papanagutin sa batas ang mga nasa likod ng pagpaslang sa kanilang mista. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Epektibo ngayong araw, itinalaga ng pamunuan ng pambansang pulisya na bagong director ng Police Regional Office 3 o Central Luzon si Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Si Brigadier General Maranan ang director ng Quezon City Police District o QCPD. Bago italaga sa QCPD, nagsilbi si Maranan na tagapagsalita ng Philippine National Police. Papalitan ni Maranan sa pwesto si Brigadier General Jose Hidalgo Jr. na maagang magre-retiro. Si Maranan ay mula sa Philippine National Police Academy Patnubay Class of 1995. Nasa 3,000 dayuhan na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS ang umalis na sa Pilipinas matapos ma-downgrade ang kanilang visa. Ayon kay Bureau of Immigration Office in Charge Commissioner Joel Anthony Villado, 55% ito ng kabuuang bilang ng mga na-downgrade na visa noong September 24 na nasa mahigit 5,900. Patuloy naman ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Justice, Department of Labor and Employment at BI upang mapabilis ang proseso ng pagpapalabas ng bansa ng mga naturang foreign workers. Hanggang ngayong araw na lamang ang voter registration para sa 2025 midterm elections at Bangsamoro parliamentary elections. Kaya payo ng Commission on Elections o COMELEC sa ating mga kababayan na humabol sa pagpaparehistro para makaboto sa halalan. Mula sa Caloocan City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, pati ba ang voter registration para sa mga kababayan natin sa ibang bansa ay hanggang ngayon na lang din? Good morning, Kat. Good morning, Kuya. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hanggang September 30 na lang ngayong araw, Kat, yung deadline para sa overseas registration o pagpaparehistro sa ibang bansa.
Hindi na palalawigin ng COMELEC ang pagpaparehistro para sa May 12, 2025 midterm elections at gayon din ang Bangsamoro parliamentary elections. Ito yung nilinaw ng COMELEC Katno na hanggang ngayon na lang yung pagpaparehistro. Sapat na niya yung panahon para makapagpatala yung ating mga kababayan. Sa overseas registration ay 2 taon ang ibinigay ng COMELEC, samantala yung mga boboto naman dito sa Pilipinas ay nagsimula noong February 12 nitong taon ang pagpaparehistro. Kaya paalala ng COMELEC, maaari pa namang umabol ngayong araw yung ating mga kababayan na hindi rehistrado na magpatala para sila ay makaboto sa paparating na eleksyon. Maaari din na magpalipat ng lugar kung saan boboto. Kaya kapag ang isang rehistradong botante ay gusto niya magkaroon ng correction doon sa kanilang record o entry of records, pati yung mga botante sa abroad ay pwede na rin na magpalipat dito sa Pilipinas. Partikular na tinatawagan ng COMELEC ang ating mga kababayan na deactivated voter na magpa-reactivate. Sa datos ng COMELEC, nasa 5.3 million ang deactivated voters sa Pilipinas. Kaya sabi nga ng COMELEC, ito ay malaking bilang, kaya sayang din naman kapag hindi sila nakaboto kat sa paparating na eleksyon. No? At bukas din kat ay opisyal na magsisimula ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COC sa ating mga kababayan na tatakbo sa national and local elections. Gagawin yan sa iba't ibang mga COMELEC office o kaya pwede naman silang lumabas kapag yung kanilang tanggapan ay maliliit lamang. Para sa national candidates, partikular na ang pagiging o tatakbo bilang senador o kaya party list ay gagawin po dyan sa Manila Hotel. Samantala, yun namang Bangsamoro parliamentary elections, ang paghahain ng COC sa mga tatakbo dyan ay gagawin sa Biyernes, October 4 at matatapos ng October 9. Yan ang ating balita. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Caloocan City. Inanunsyo ni Senador Amy Marcos na tatakbo siya bilang independent candidate para sa 2025 midterm elections. Ito ay kahit ibinilang na siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na idineklara ng Presidente noong Huwebes, September 26. Sa opisyal na pahayag, nagpasalamat ang presidential sister kay PBBM dahil sa pagsama sa kanya sa alyansa. Gayon din ang pagtatanggol ni Pangulong Marcos sa kanya sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan. Kasabay ng 35 taong pagkamatay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., sinabi ng senador na pinili niyang manindigan ng malaya at matatag tulad ng kanyang ama. Dagdag pa ng mambabatas, wala aniyang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Bukod dito, nais niya ring huwag malagay sa alanganin ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at para hindi anya mag-alinlangan ang mga tunay niyang kaibigan. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Samantala, narito naman ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa may EDSA Bagong Baryo, makikita po natin sa ating screen sa right side ay may kaunting pagbigat na po ng daloy ng mga sasakyan dito sa mga papunta ng monumento, lalo na po dito sa may U-turn slot. Subalit dito naman po sa left side, sa mga papunta ng Balintawak ay maluwag pa naman po ang daloy ng mga sasakyan. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, makikita po natin dito sa may Balintawak Toll Plaza ay nagkakaroon na po ng kaunting pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Gayon din dito sa may Mapulang Lupa ay dumarami na rin po ang mga sasakyang dumaraan sa oras na ito. At sa may Mindanao Toll Plaza naman po ay may kaunting pag-ipon lang dito sa may toll gate. At sa may Kawayan ay light to moderate na rin po ang daloy ng mga sasakyan. At sa Bukawi at sa San Fernando Interchange ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan sa oras na ito. At sa kuha naman ni Jimmy Codinera sa Pardo Service Road sa Cebu City, light to moderate po ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay, Cebu City. At yan ang ating traffic update sa umagang ito.
Nagbabala ang Iran na maghihiganti sa Israel matapos ang pagpatay kay Syed Hassan Nasrallah, ang pinuno ng Hezbollah. Alamin natin ang detalye kay Jeffrey Reyes live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Hindi palalampasin ng Iran ang pag-assassinate kay Hezbollah leader Syed Hassan Nasrallah. Matapos ang airstrike noong Biyernes na ikinamatay ni Nasrallah, nagpahayag si Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ng 5 araw na pambansang pagluluksa at humihiling ng agarang pagpupulong ng 57 member organizations ng Islamic Cooperation. Hinihiling din ng Iran na magpulong ang United Nations Security Council tungkol sa mga aksyon ng Israel laban sa Lebanon at ang iba pang bahagi ng rehiyon. Naka-high alert naman ang security forces ng Israel para sa posibleng paghihiganti na maaaring humantong sa mas malawak na digmaan sa pagpasok ng Iran na pangunahing taga-suporta ng Hezbollah. Samantala, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu noong Sabado, September 28 na ang pagpatay kay Nasrallah ay isang makasaysayang pangyayari na maaaring magbago ng balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Ipinahayag naman ni US President Joe Biden ang pagsuporta ng Amerika sa karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa mga grupong suportado ng Iran tulad ng Hezbollah at Hamas. Gayunpaman, Kat, nagpahayag ng pagkabahala si UN Secretary General Antonio Guterres sa biglaang pagtaas ng tensyon sa Lebanon. Mahigit kasi na 700 ang nasawi at 118,000 naman ang napilitang lumikas mula sa magsimula ang mga pambobomba. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes live mula sa Grand Prairie, Canada. Binabantayan ng National Hurricane Center ang humina ng si Helene, 2 pang bagyo sa Atlantic Ocean at isa pang namumuong bagyo sa Caribbean. Narito ang report ni James Buntuyan. Humina na si Helene bilang isang post-tropical cyclone noong Biyernes, subalit nag-iwan ito ng hindi bababa sa 43 patay at nagdulot ng bilyong-bilyong dolyar na halaga ng pinsala. May dala pa ring ulan at hangin si Helene sa pagdaan nito patungong Kentucky-Tennessee border at southern Pennsylvania at Virginia bago lumabas sa Atlantic Ocean sa Martes. Ang Hurricane Isaac naman ay nananatiling isang Category 2 na may maximum sustained winds na 105 miles per hour at inaasahang magiging post-tropical cyclone ngayong araw. Binabantayan din ng National Hurricane Center o NHC ang Tropical Storm Joyce na may hanging umaabot hanggang 105 miles per hour. Inaasahang hihina ito at magiging post-tropical cyclone simula ngayong araw. May posibilidad na muling mabuo ang isang low-pressure area sa kanlurang bahagi ng Caribbean Sea sa susunod na linggo ayon sa NHC. Maaari itong maging isang tropical depression habang papasok sa Gulf of Mexico at kung lalakas ay tatawaging Tropical Storm Kirk. James Bonduyan, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nakararanas ng malakas na hangin ang Babuyan at northeastern ng Babuyan Island dahil sa patuloy na pagkilos ng Typhoon Julian sa Balintang Channel. Huling namataan ang mata ng Bagyong Julian sa katubigan ng Balintang Island sa Calayan, Cagayan. Taglay nito ang hanging umaabot sa 155 km per hour at bugso na nasa 190 km per hour. Kumikilos si Julian pakanluran sa bilis na 10 km per hour. Dahil dito nakataas ang tropical cyclone wind signal sa ilang lugar sa Northern Luzon. Signal number 4 sa Batanes at northern portion ng Babuyan Island, kabilang ang Calayan Island. Signal number 3 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Island at northeastern portion ng mainland Cagayan, kabilang ang Santa Ana. Signal number 2 ang nakataas sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan,
sa Apayao at Ilocos Norte, habang Signal number 1 sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Northern at Eastern portions ng Nueva Ecija, kabilang ang Polillo Islands. Inaasahang lalakas pa ang Typhoon Julian at maaaring maging super typhoon bukas habang lumiliko sa northern portion ng Batanes at hanggang lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng hapon o umaga. Suspendido ang pasok sa paaralan ng ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa nararanasang malakas na pag-ulan dulot ng Bagyong Julian. Walang pasok ang elementary to secondary level sa buong lalawigan ng Ilocos Norte, maliban sa Batak at Lawag City na all levels ang suspensyon ng klase. All levels din ang suspensyon ng klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Ilocos Sur Province, La Union Province, Batanes Province. Sa lalawigan naman ng Cagayan, wala rin pasok ang lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Abulug, Amulung, Bagao, Calayan, Gataran, Igig, Lalo, Santa Prasedes, Tuaw. Kinder to senior high school naman ang walang pasok sa Santo Niño, habang kindergarten to grade 12 ang suspendidong klase sa Alacapan, Peña Blanca, Tuguegarao City. Sa Cagayan pa rin, lahat ng antas sa pampublikong paaralan ang walang pasok sa Apari. Kinder to grade 12 naman ang walang pasok sa mga pampublikong paaralan sa Enrile. Sa bayan ng Alcala sa Cagayan pa rin, kinder to senior high school naman ang walang pasok, habang suspendido rin ang pasok ng kinder to grade 12 sa Pamplona at Sanchez Mira sa Cagayan Province. All levels sa public at private school din ang nagsuspindi ng klase sa Abra Province, Baguio City at Aurora Province. Kinder to senior high school naman ang walang pasok sa buong probinsya ng Benguet maliban sa La Trinidad na all levels ang walang pasok, habang kindergarten to grade 12 ang suspendido ang pasok sa buong lalawigan ng Apayao. At sa iba pang balita, nagpahayag ang ilang Pilipino sa Lebanon ng pagnanais ng umuwi ng Pilipinas. Ito ay matapos ang sunod-sunod na pagpapasabog ng Israeli forces sa mga gusali ng Beirut. Narito ang report ni Bernard Dalis. Walang naiulat na nasaktan sa 11,000 Pilipino sa Lebanon matapos ang air raid ng Israel na ikinasawi ng leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, marami sa mga OFW sa Beirut ang nauna ng tumanggi sa alok na repatriation ng gobyerno ng Pilipinas noong nakaraang linggo. Gayunpaman dahil sa sunod-sunod na pambobomba ng Israeli fighter jet sa mga gusali ng suburb ng Beirut sa Daiye, marami na sa mga ito ang nagpahayag ng takot at kagustuhang makabalik ng Pilipinas. Napospone ang huling repatriation schedule sa mga Pinoy sa Lebanon noong September 26 matapos mag-shutdown ang Beirut Rafik Hariri International Airport. 15 OFW ang nakatakdasa ng lumipad pabalik ng bansa sa naturang schedule. Ngunit ayon kay Undersecretary Felicitas Bay ng Department of Migrant Workers o DMW, na-reschedule ang flight ng mga ito at inaasahan ng makababalik ng Pilipinas sa Huwebes October 3. Muli rin nitong binigyang diin ang panawagan ng DMW sa mga Pilipino na i-avail ang voluntary repatriation program ng pamahalaan at umuwi na ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israeli forces at Hezbollah. Ayon pa kay Yusek Bey, sa 11,000 na Pilipino sa Lebanon, 1,100 dito ang nagpahayag na ng pagnanasa na makabalik sa bansa. Gayunman, kalahati dito ang nagbago ang isip at sinabing mananatili na lang sila sa Lebanon. Sa kabila nito, naghahanda pa rin ang mga ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas para sa pagpapalikas ng mga Pilipino kung sakaling lumala pang tensyon doon. Para sa agarang tulong sa mga Pilipino na apektado ng gulo sa Lebanon, maaaring pagbigay alam ito sa Lebanon Help Desk at tumawag sa mga numerong 02-8522-3663
02-8293-9155, 02-8722-1144 at 02-8722-1155. Maaari ring mag-email sa orcc@dmw.gov.ph. Para sa documented at undocumented OFW sa Lebanon, maaaring tumawag sa numerong 961-791-10729. Samantalang sa mga dependent na mga overseas Pilipino na may permanent resident status sa Lebanon, makipag-ugnayan lamang sa Philippine Embassy sa Beirut sa numerong 961-708-58086. Bernardades, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nailipat na ang 273 persons deprived of liberty o PDL sa Bagong Gapan City Jail Facility sa Barangay Maburak, Gapan sa Nueva Ecija nitong Sabado, September 28. May lawak na 2 ektarya at may sukat na 48 square meters na ngayon ang bawat isang selda sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP in Region 3. Ipinagkaloob ng local government unit ng Gapan ang pinagtatayuan ng lupain na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 61 million pesos. Nakabatay naman ang nasabing gusali sa United Nations standard size ng jail facility na nakadisenyo para sa 10 PDL kada selda. Nakatakdang tumanggap ngayong araw, September 30, ang 3,500 na agrarian reform beneficiary sa Paniki, Tarlac ng 4,663 certificates of condonation with release of mortgage mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ito ng Republic Act No. 11953 o New Agrarian Emancipation Act, kung saan papatawarin na ang nasa 124 million pesos na pagkakautang ng mga magsasaka na sumasaklaw sa 4,132 hectares ng lupa. Ayon kay Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ang hakbang na ito ay magpapaluwag sa mga magsasaka mula sa kanilang utang at magpapalakas sa kanilang kakayahang pagyamanin ang lupa. Ang pamamahagi ng mga condonation certificates sa Tarlac ay ikatlong pagkakataon ng isinagawa sa rehiyon kasunod ng isinagawa sa Nueva Ecija at Bulacan. 300 miyembro ng Indigenous People o IP sa Negros Occidental ang nakiisa sa 2 araw na IP Games Visayas Leg na ginanap sa Bago City, Negros Occidental. Ilan sa mga traditional game na kanilang sinalihan ay bangkaw, pana, paglikha ng apoy, kadang, tumbang preso, pagbabalat ng niyog at paggiling ng mais. Layo ng Philippine Sports Commission o PSC na maipakita ang mga kakayahan ng mga IP at maipromote ang kanilang karapatan at kalusugan sa pamamagitan ng sports. Kabilang na rin dito ang pagpreserba sa kultura at traditional sports ng mga IP. Mamayang gabi na gaganapin ang one-game championship ng UNTV Cup Executive Face-Off sa pagitan ng defending champion Senate Sentinels laban sa AFP Cavaliers sa Smart Araneta Coliseum. Handang-handa na ang mga kupunan para sa kanilang mga chosen beneficiaries na mag-uuwi ng 1 milyong piso tax-free. Napili ng AFP Cavaliers ang Camp General Emilio Aguinaldo Station Hospital bilang kanilang beneficiary habang ang Conservants PH, Tahanang Walang Hagdan at Kai Foundation Incorporated naman ang sa Senate Sentinels. Samantala, hinihikayat na magsuot ng puti o white ang mga fans at taga-suporta ng AFP Cavaliers at kulay asul o blue naman para sa supporters at fans ng Senate Sentinels. Bukod sa basketball game, alas 4 pa lang ng hapon ay nakahanda na ang mga booth ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth sa Araneta para magserbisyo sa mga kababayan natin na kailangan ng tulong. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Proverbs, chapter 11, verse 25 na nagsasabi, "The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself." Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din.
Not so good news po muna mga kasangbahay dahil dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista pagpasok ng Oktubre. Sa pagtaya ng mga oil industry players, tataas ng 70 hanggang 90 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 30 hanggang 50 sentimos naman ang posibleng dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina at kerosene. Samantala, bukod sa petrolyo, magkakaroon din ng dagdag singil sa liquefied petroleum gas o LPG. Inaasahang tataas ito ng 2 piso hanggang 3 piso kada kilo. Parang Grabe. laki nun sa LPG, Maganda no? Buti na lang nakabili na kami. LPG. Oo, naubusan kasi kami last week, so nakabili rin kami. At least hindi pa umabot dun sa nagtaasan na yung presyo. Laki masyado. 2, 3. Magkano ba LPG? 1,000 na, 1,000 plus na ba? Nasa 1,000 na rin. Ang tagal ko nang hindi gumagamit kasi ng Kami meron rin, induction na kasi Oo, kami. yun din eh. Induction na rin kasi. Pero nung mga, ang naalala ko pa, nung mga panahon ng 700, 700. Diba, pero mahal na rin kung tataas ka ng 2 piso, 3 piso. Gano'ng katagal ba tumatagal ng LPG sa'yo? Siguro a month din. Depende. Depende kung kung gaano ka kaano. kasipag magluto eh. Alam ko kasi ibang mga, alam ko may mga sasakyan na iba naka-LPG. May mga ibang sasakyan, oo, may ibang parang taxis naka-LPG sila. Kaya iba't iba rin yung mga gumagamit ng mga gasolina. Although yung gasolina, ano lang, konti lang naman yung increase. Dapat yung diesel, wala namang piso yung increase. Pero bukas pa naman effective yan. Kaya maganda, kung gusto nyong maunahan nyo itong price increase, ngayon na tayo magpa-full tank talaga or ngayon na tayo bumili ng ano. Di ko lang kung effective na ba yung LPG increase eh. Pero baka bukas pa naman yan take Baka effect. hindi pa masyadong ramdam kasi may iba nagsuspend ng classes dun sa part na binanggit natin sa news kanina, parang bandang Northern Luzon, ano. Tsaka, ano nga, medyo maulan naman, so hindi naman mainit yung biyahe, hindi ka masyado mag-aircon. Tama. Kaso traffic naman pag maulan. Yun. Yun lang saka may mga baha-baha na naman. True. Bagyo na naman bang parating? Meron. May Meron mga na low naman, pressure area tayo. Tapos ewan ko, baka mabuo pa nga talaga na typhoon siya. Or nabuo na Saka typhoon. this October, sinasabi, di ba, na yung La Nina. So, parang dami tayong inaabangan ng mga bagyo nga. Pero sana wag naman magtuloy-tuloy, no? Ayan. Pero ito, atensyon naman po sa mga mommies and daddies. Sisimula na po ngayong Oktubre ang Bakuna Eskwela ng Department of Health. Ito ay programa ng DOH sa pakikipagtulungan sa kagawaran ng edukasyon na layuning protektahan ang mga kabataan laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Ito po ay bukas para po sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Ang mga grade 1 to 7 ay babakunahan ng measles, rubella at tetanus diphtheria. Habang ang mga kababaihan naman na grade 4 ay bibigyan ng human papillomavirus vaccine kontra HPV at cervical cancer. Para po mapabakunahan ang inyong mga anak, kailangan pong pirmahan ang consent form. Para sa iba pang concerns at karagdagang detalye, pwede kayong magpadala ng mensahe sa DOH.gov.ph Facebook page o makipag-ugnayan sa paaralan ng inyong anak. O yun, maganda yan, ano, especially din sa measles. Kasi naalala ko noon, dati nung elementary ako, ang daming mga kabataan na nagkakaroon ng ganyan. Yun yung, tapos, ang dami na absent. Tapos yun pala, pwede naman pala siyang bakunahan para hindi magkaroon yung mga anak natin. So, magandang opportunity to para sa mga magulang para hindi magkasakit ang inyong mga anak kasi isa sa iniisip natin pagka nagkakasakit, syempre yung hirap ng katawan ng bata. Pangalawa, yung gastos din, tsaka yung hawaan. So yun po iniiwasan natin. Please take this opportunity po sa mga magulang, no, na pabakunahan po ang inyong mga anak. Oo, di na lang talaga natin maalis minsan na may mga magulang takot na pabakunahan yung mga anak nila. Pero hindi naman yan ibibigay sa atin ng DOH. DOH naman mismo yung gumawa ng ganitong programa. Hindi naman siguro nila hayaan na may mangyari sa mga anak natin. So para may protection din sila. Tsaka iwas na rin sa gastos, di ba? Na makakakuha ng libre yung mga anak natin ng bakuna. Yeah. Bukod sa mga kasi yung mga babakunahan lang yung mga estudyante. So yung mga estudyante lang may immune. Bukod doon, kapag kunyari immune na yung mga estudyante, malay mo yung mga ibang baka may kapatid sila sa bahay na hindi pumapasok or may mga kaibigan sila sa community nila na pagbalik nila, pwede nilang hawaan kapag wala silang bakuna. Kaya kumbaga hindi lang ito protection doon sa mga estudyante.
di ba, usually, ibang mga estudyante naman, nagko-commute din sila papunta sa school. So, lahat ng pwede nilang makasalamuha during the commute, sa iba't ibang lugar, kumbaga malaki, hindi lang sa school, kumbaga, hindi lang to para dun sa mga estudyante sa school, para dun sa kung saang barangay man o community yun. Parang protection sa buong community na yun na hindi magkaroon ng hawa-hawaan. Na posible naman pala na, di ba, yung isa nga yung polio, di ba? Yung polio virus na parang naging, ano ba tawag doon, endemic, na hindi na siya, kumbaga, madalang na lang talaga yung nagkakaroon dito sa Pilipinas. Dahil nga, nababakunahan lahat ng mga bata, mga tao. Kaya maganda cooperate tayo. Pag may mga ganitong mga vaccine drive na libre naman, na makiisa tayo para ma-eradicate natin yung sakit na kumakalat na para wala na magkaroon in the future kasi wala nang umiikot na sakit na yun kasi lahat tayo vaccinated na. Tsaka yung sabi ni Ira na totoo yung gastos na kapag talagang kunwari may mga mga hospital bills. Kasi syempre ngayon, 'di ba, yung ang taas na ng mga presyo ng bilihin, makakadagdag pa ba, 'di ba? Yung mga kumbaga yung simpleng libre mo naman matatanggap vaccine, i-take advantage na natin kasi ang hirap ng mga gastos ngayon. Sinasabi nga nila, 'di ba, yung inflation natin talagang hindi mapipigilan 'yan. Sinasabi nga nila, meron ako narinig 12% daw per year. Tapos sasabihin nila na-expect mo pa na bababa yung mga fuel, ganyan. Kaya expect talaga natin na pataas ang presyo. Kaya pag may mga libreng ganitong serbisyo, lalo na bigay naman ng DOH, mapagkakatiwalaan naman natin sila. I-take advantage na natin yung mga free services, di ba? Yeah. Kaya ito naman ngayon, abiso naman po sa mga residente ng Makati City. Narito po ang schedule ng Kadiwa ng Pangulo sa lungsod para sa natitirang buwan ng taong 2024. October 1 po yan sa araw ng Martes at November 29, araw naman ng Biyernes. At sa December 27 din po, araw din po yan ng Biyernes. Ang Kadiwa ng Pangulo ay gaganapin sa Makati City Hall, Quadrangle, 8 a.m. to 5 p.m. po yan. At meron pong murang prutas, gulay, frozen meat products at iba pang produkto ang mabibili rito. Layo ng programa na suportahan at matulungan ang local farmers na maibenta ang kanilang mga produkto. Magdala lamang po ng eco-friendly bags upang mabawasan ang paggamit ng plastic. Ganda nito, no, sa mga gustong makatipid, 'di ba? May mga Kadiwa stores na. Ito, meron tayong Kadiwa ng Pangulo wherein makakabili tayo ng mga murang gulay, prutas, kasi syempre, 'di ba, yung mga ngayon, mga bilihin natin din sa mga palengke medyo mahal. Dito mas makaka-discount tayo. Tsaka magdala lang din po tayo, no, ng mga eco-friendly. Katulad ng nabanggit natin kanina, magdala lang tayo ng mga eco bag kasi naalala ko sa bahay namin, ang dami naming eco bag. Tapos yun na lang lagi, nilalaban na lang ng mami ko para makatipid. Tsaka yung plastic, 'di ba? Malaki. Sinasabi nga na Philippines daw isa talaga sa mga malaking nagko-contribute sa plastic pollution. Kaya magandang way din na makakatipid pa tayo sa mga gulay, sa mga bilihin, makakatulong pa tayo, di ba, by using eco-friendly bags. Maganda din yun kapag kunwari ikaw nagbe-business ka na into food business ka, makakakilala ka ng mga supplier dito ng mga ingredients mo, di ba? Tutulungan pa natin yung mga local natin ng mga farmers. Tsaka dun sa mga parents na gusto talagang maghain ng masustansyang pagkain sa mga hapagkainan nila. Kaso ang laging nang sinasabi, mahal ang gulay, mahal ang mga bilihin ngayon. Kaya yung iba nagpa-process food, yung mga mabilis na lang. Kasi sinasabi nga nila, mas mura na yung mga ganun kasi ngayon eh. Pero ngayon kung magkakaroon tayo ng mga Kadiwa ng Pangulo, maano sila kung bumili rin ng mga gulay, di ba? Na ipe-prepare nila para sa kanilang mga anak. Ay, magiging healthy rin yung mga bata. Kasi yun yung laging nakikita, ang taas na rin kasi ng presyo ng mga gulay ngayon. Kaya yung iba lumilipat na dun sa mga processed foods kasi mas mura nilang nabibili. Tapos makakakain na yung buong family. Kaya hindi naman healthy yun para sa pamilya, di ba? Kaya maganda, sana mas marami pang mga Kadiwa stores o Kadiwa ng Pangulo yung mag-open, di ba? Mas dalasan pa natin. Ito naman mga kasambahay, paalala naman po mula sa pamahalaang lungsod ng Pasig. Simula po ngayong araw, inilipat na po sa Temporary City Hall na matatagpuan sa Eulogio Amang Rodriguez Avenue, Barangay Rosario, Pasig City ang pagkakaloob ng lahat ng serbisyo at operasyon ng mga sumusunod na opisina. Office of the Vice Mayor, Sangguniang Panglungsod o ang opisina ng lahat ng mga konsehal, Sangguniang Panglungsod Secretariat, City Engineering Office, City Legal Office at Internal Audit Service Office. Bukod po sa mga nasabing opisina, magsisimula na rin pong magkaroon ng transaksyon sa Temporary City Hall ang City Accounting Office, Bookkeeping Unit, at Office of General Services Asset Management Division, Land and Building Management and Inventory Section.
Samantala, maging ang session ng 11th Sangguniang Panglungsod ay sa temporary City Hall na rin po idaraos simula ngayong araw. At least ngayon nagkakaroon na ng redevelopment program. Ito kasi yung construction kasi nitong Pasig City Hall, di ba sinasabi na redevelopment program? Kasi madami na daw talagang mga buildings din, o yung mga buildings din nila nagkakaroon ng structural issues. May mga structural issues. So talagang kailangan ng Pasig City Hall na mag-renovate, ayusin yung kanilang establishment para na rin sa safety nung ating mga public officials, nung ating mga public servants. Kaya sana po makiisa yung ating mga yung ating mga kasambahay na itong temporary na gagawing City Hall, doon po muna talaga tayo pupunta at siguro mas mahabang pasensya pa yung ilaan natin para sa susunod mas maganda na yung magiging serbisyo na ihahatid sa atin ng Pasig City Hall. Yung Pasig naman, di ba, nakikita naman natin na ang unlad-unlad ng kanilang lungsod at saka nakikita natin na talaga sila, parang yun nga, progressive siya, tapos makikita mo na, ang sarap-sarap pumunta sa Pasig. True. Parang ibang mundo. Nakapunta ka sa Pasig, parang ang high-end nila. Oo. Kaya sana makipag-cooperate na lang din yung yung taong bayan, lalo yung mga Pasigenyo. Pero ilang panahon lang yan, tapos mas mai-enjoy nyo naman na yung serbisyo na kapalit naman nung kaunting pagtitiis nyo sa paglipat muna nung pagkakaroon ng temporary City Hall. Heads up muna kasi baka mamaya masayang naman yung punta nila, hindi nila alam. Kasi baka mamaya hindi sila updated dun sa mga sa mga balita nga ng LGUs nila. Maganda rin, follow nila yung mga social media accounts ng mga LGUs nila para updated sila kung saan nalilipat yung mga gantong mga buildings. Alam nila para hindi masayang yung oras at pamasahe din nila minsan. True. Updated. Ito po, job alert naman para sa mga Navotenyo. Nangangailangan ang lokal na pamahalaan ng Navotas ng Environmental Police, Tireman, Administrative Assistant, Supply Officer, School Janitor at Local Disaster Risk Reduction and Management Assistant. Para po sa requirements for qualifications, duties and functions at iba pang listahan ng mga kinakailangan, i-check po ang link na tinyurl.com/CHRDO1001-2024 or screenshot nyo po ito mga kasangbahay sa inyo pong mga screens. Para po sa mga interesadong aplikante, magpasa po ng mga sumusunod na requirements sa City Human Resources Development Office sa first floor ng ating City Hall o mag-email po sa chrdo@navotas.gov.ph. Ito po yung mga kailangan mga kasangbahay. Letter of application addressed to Mr. Ryan S. Icasas, City Human Resource Development Officer, indicating the position you're applying for. Kailangan rin po ng Accomplished Personal Data Sheet or PDS, CSC Form number 212 Revised 2017. Ang deadline po ng application ay sa October 1, 2024. Naku, bukas na po ito, mga kasangbahay. Kaya para po sa iba pang information, tumawag po sa CHRDO sa numerong 8281-8531 Local 106. Ayan, may panibago na naman na job opening ang Navotas. So nakakatuwa kasi daming job opportunities. Lagi natin ito pinapaalala pagka maraming may trabaho, di masaya. Kasi umaangat ang ating pamumuhay, yung economy natin, umaangat din. Oo, nakakatawa ka kasi talagang baka kabisado na ng mga kasambahay natin si Sir Ryan Icasas, diba? S. Icasas. Kasi nga sa kanya talaga ipapasa yung yung mga letters na kailangan natin, yung application form natin. So sana lalo na kung taga Navotas ka naman, 'di ba? Mas malaki yung tsansa na makakuha ka ng trabaho kasi lagi silang hiring, 'di ba? Ito naman para pa rin sa mga taga Navotas, panawagan naman po sa inyong mga Navotenyo student artists. Hanggang ngayong araw na lamang po ang aplikasyon para sa mga nagnanais na mag-enroll sa Navotas Art Scholarship para sa school year 2024 to 2025. Para sa mga interesado, dapat kayo ang inyong magulang o guardian ay rehistradong botante ng Navotas. 13 to 21 years old sa araw ng aplikasyon, naka-enroll sa alinmang high school sa Navotas o anumang college o university sa Metro Manila ngayong school year. At may passing grade sa lahat ng subject sa huling grade period ng school year 2023 to 2024. Ipakita ang inyong natatanging talento sa visual arts, music,
theater arts, dance, at creative writing at mag-apply na sa Navotaas Arts Scholarship. Ang Ganda niyan, ah. Perfect. Naalala ko noon yung mga workshops na mga ganyan dati. Yung acting nga lang dati, parang nasa 10,000 ang sessions noon. Parang mga 7 session yun pagka 10,000. mag-workshop ka. So ito, ano diba? Free. Scholarships. Nakakatuwa ito para sa mga students ng Navo. Tsaka may iba silang pagkakaabalahan, di ba? Tsaka akala ko nga nung una ko siyang nalaman yung mga nagdo-drawing lang, nagpe-paint lang, pati pala dance, theater arts, matuturuan ka. Mahal yung mga yan. Per hour nga ang bayad sa ganyan. Yung sa ano nga, Ito alam niyo yan. Yung sa mga sa mga dance, yung mga Dance magpapaturo ko class. sa mga choreographers talaga na legit. Kasi may kilala akong ganyan na nagja-judge siya sa Hip Hop International, World of Dance. Tapos ang isang class niya, isang tao, 450. Oh, diba? So imagine, Grabe. ini-imagine ko, ano pa yan siguro mga 3 years ago, pero ngayon magkano na kaya yung mga ganun. Kaya ito, take advantage natin kasi libre lang, di ba? May scholarship ka pa. Makakasayaw ka pag magagawa mo pa yung mga passion mo, di ba? Masaya. Yun- Nakakatuwa yung mga Yun ganyan. nga yung kulang minsan eh. Di ba, kunyari, yung mga estudyante yun pala ang hilig nila, sa arts sila. Pero hindi sila ganun ka, ano ba tawag doon, informed na meron silang branch na pwedeng puntahan. Parang na-pigeonhole sila na nurse, ganahan, nurse ang gustong gawin nung kasi gusto ng pamilya na, nurse, ng magulang nila. Parang sila minsan yung passion talaga nila, kung ano yung talent talaga nila. Minsan hindi nila alam kung saan nila ipapractice, o saan nila, paano para ma-improve yung nila, yung talent nga nila na yun. May mga kakilala ako, nag-graduate sila ng iba't ibang mga branches ng ng programs, may mga engineers, pero ang gusto pala talaga nila maging artist. So parang ito yung chance para dun sa mga kabataan na yun na meron pala silang gantong hilig na pwede nilang pag-aralan. Malaman nila kung pwede ba nila itong maging career in the future. Gusto rin nila i-pursue. Oo. Ayun naman mga kasangbahay, yan po ang ating advisories for today. At magbalik tanaw naman tayo sa ating kasaysayan. Isa sa pinangalan ng one of America's 7 modern civil engineering wonders ay ang Hoover Dam, na matatagpuan sa Black Canyon na naitayo noong 1935. Balikan natin ang naging kasaysayan nito sa ating Today in History. September 30, 1935. Sa araw na ito ay isinagawa ang dedication ceremony ng Hoover Dam sa Black Canyon na pinangunahan ni US President Franklin Roosevelt. Early 20th century nang bumuo ng plano ang US Bureau of Reclamation para sa itatayong isang napakalaking dam sa border ng Arizona at Nevada. Ang dam ay inaasahang makapag-provide ng tubig at electricity para sa mga naninirahan sa Southwest area. Taong 1928 nang bigyan ng otorisasyon ang pinangalanang Boulder Canyon Project at sinimula ng konstruksyon ng dam noong 1931. Makalipas ang mahigit 4 na taon ay naitayo ang dam at isinagawa ang dedication ceremony nito noong 1935. Ang Hoover Dam ay may taas na 726 feet o 221 meters at may habang 1,244 feet o 379 meters. Ito ay tumitimbang ng 6.6 billion tons o tinatayang katumbas ng 18 Empire State Building. Mayroon itong total power capacity na 2,080 megawatts kung saan halos kalahati ng generated electric power nito ay napupunta sa Metropolitan Water District ng Southern California, sa Los Angeles City at ang natitira ay ginagamit naman ng Nevada at Arizona. Ang dam ay unang pinangalan ng Boulder Dam, ngunit kalaunan ay pinangalan ito sa dating Pangulo ng Estados Unidos na si Herbert Hoover. At noong 1985 ay itinalaga ang Hoover Dam bilang isang National Historic Landmark at kinilalang one of America's 7 modern civil engineering wonders noong 1994. Bukod dito, ang $49 million dam ay isa ring popular na tourist destination kung saan milyong-milyong tao ang bumibisita rito taon-taon. Amazing, no? Parang ang iconic kasi na itong dam na ito. Like ko siya nakikita sa mga iba't ibang mga pop culture. Nasa mga movies siya. Alam ko na feature din siya sa mga TV shows sa Amerika. Kapag ka naisip ko nga yung dam, parang ito yung image na nasa isip ko. Kasi nga, sikat siya na dam sa US talaga na nung panahon nga niya, siya yung pinakamataas na dam na ginawa, ng man-made dam na ginawa ng tao talaga na very
very innovative din talaga yung pagkakagawa sa kanya. Kaya din siya sikat nung panahon na yun. Kasi during those years kasi, parang ang ng Amerika, ang economy ng Amerika, during the Great Depression, bagsak talaga. So, kumbaga yung mga memories ng mga tao siguro kasi hindi masyado magaganda. So, ito yung isa sa mga parang nag-uplift ng spirits ng mga Americans nung nagawa tong Hoover Dam kasi ang dami niyang nabigay na trabaho dun sa mga tao ng dun sa Arizona and Nevada borders kasi dun yung dun nakatayo tong Hoover Dam. Marami siya naibigay na trabaho. Bukod dun nagkaroon ng hydroelectric electricity dun sa lugar na yon. So mas marami sila magagamit na kumbaga resources at bukod dun ang dami niyang yung sa innovation din na meron silang mga ginawa kasi kailangan pag gumawa ka ng dam syempre i-redirect mo yung mga tubig nang gagaling dun sa rivers. Hindi mo naman matatayo yun na may maandar na tubig, di ba? So, isa pala sa innovation na ginawa nila, ni-redirect nila yung river. Parang niliko muna nila for the meantime habang ginagawa nila yung dam. Tapos binalik nila. Tapos nung pagbalik nila, nakalimutan ko yung pangalan ng lake na nabuo dahil dito sa Lake Mead. Yung Lake Mead, yun yung isa sa pinakamalaking man-made lake naman dahil dito sa dam na to. Yun nga daw yung tinatawag na largest reservoir dito sa US. Tapos first daw siya na national recreational area ng Amerika. So sobrang ganda niya. Tapos yung tubig daw na nandito, maabot siya ng 29 million acre feet. So imagine sobrang laki niya. Tapos itong Hoover Dam pala, isa rin sa very interesting sa kanya kasi nag-irrigate siya sa about 1.5 million acres of land. Tapos dito rin nanggagaling yung supply ng tubig, drinking water para sa 16 million na tao. So imagine natin, sobrang laki. Kasi may nakita nga ako ng mga videos, pagka nagtutour sila, may iba mga self na mga tour or yung iba mga guided tour, nakita mo parang siya, kung meron kang megalophobia, mas sobrang laki talaga daw nitong Hoover Dam. So parang maa-amaze ka kung gaano siya kalaki. Kaya ngayon sa sinabi nyo kanina, di ba, na ang laki nung natutulungan, ay ang daming mga tao yung natutulungan nito, tapos sinasabi pa na yung engineering marvel nga, nung paggawa nitong dam. Kaya isa to sa gustong target nung World War ng mga German. Isa to sa mga gusto nilang sirain. Kasi nga, nung time na ginagawa to, di ba, Great Depression, tapos yung spirit nga ng mga tao, parang nagkakaroon sila ng hope dahil nga dun sa ginagawa na dam na yon. Tapos madami pang nasusuplayan ng tubig. Isa daw to sa mga gustong atakihin ng Germany nung World War. Nung World War to kasi feeling nila, ayon sa kanila, pag nasira nila to, ang daming maaapektuhang mga tao. Kasi 16 million yung nabibigyan ng mga tubig. Pero ang hirap nun, no? Ang hirap nung lusubin, kumbaga. Kasi ang Nevada and Arizona border, nasa halos central, parang gitna ng Amerika. Ang hirap, kumbaga, paliparin yung buong aeroplano nila across the states na hindi sila mababagsak. Kaya siya, kumbaga yung sinabi ni Iran, ang daming natutulungan. Kasi 7 na states yung kumbaga natutulungan sa drinking, sa irrigation. Tapos kaya na-imagine ko rin na talagang ang laki nga nito. Kasi yung cubic yards na ginamit na concrete daw o yung semento dito is 3.25 million cubic yards na sinasabi na enough daw yun na makagawa ng 2-lane na highway na magko-connect sa San Francisco and New York. So siya talagang naisip, malaki talaga to. Parang siguro pag nandun ka, nakaka-lalim. Tapos, kaya talagang siya, napaka-beneficial daw talaga. Kasi 7 states tapos ilang million yun, di ba? Tapos yung isa pa din na ginagamit na power source, nakalimutan ko lang yung term pero yung power source nila is enough daw na mag-power sa million na homes. So ganoon yung kumbaga yung power na meron tong dam. Kaya ang galing niya, bukod sa structure, siya, beneficial din sa mga tao. Kasi 7 states, di ba, yung when it comes to drinking, tsaka sa irrigation, na malaking tulong sa mga tao, mga civilians. Malaking problema kasi dun sa states na yun, yung 7 states na sinasabi mo, malaking problema talaga sa US, tubig kasi landlocked country nga sila. Malayo sila dun sa mga bodies of water. Although may mga lakes sila, may mga maliliit na lakes, pero syempre sa daming tao, tsaka ang laki ng lupa nila, di ba? Minsan, meron nga lakes, ang problema malayo naman dun sa mga sa mga communities. Kaya kapag may ganito kalaking water source na magi-irrigate nga, mas flourish nga talaga yung communities kasi naisip mo pag walang tubig, syempre hindi ka rin makagawa ng mga gana agriculture. So parang domino effect na rin kapag kaya nakikita nga natin kapag sa mga civilizations, mas marami talaga yung mga taong nabubuhay malapit sa mga bodies of water, sa mga rivers. Makikita mo mas dense
densely populated kapag malapit sa tubig kasi kailangan talaga natin ng tubig. Etong Nevada, ito yung mga sikat na yung mga desierto talaga. Nakikita natin yung mga Ruland lang talaga. yung mga highway na wala kang makikita. Oo, yun. Mga pang long drive. Yung mga desierto na yun na parang wala kang makita kundi mga plateaus, mga canyons. Talagang dry yung area nila. Kaya importante itong dam na ito. Pero nakaano na ba kayo? Nakapunta na ba kayo talaga sa mga dam? Dam? Naririnig Lamesa na talagang nakita. Yun nga, nakikita ko lang siya sa news pero di pa talaga ako yung nakakita talaga kung paano siya nag-work or Videos lang din ako. videos lang talaga sa social media. Hindi ka naman yata pwede pumunta malapit doon sa may mismong I mean, yung dam. kahit makita mo lang talaga siya. Pantabangan. Napunta ka na. Oo, kasi nung nag-visit kami sa sitio, sobrang ganda. Ang ganda rin kasi nung lugar nila. Tapos siya, malaki kung titingnan mo doon sa Pantabangan. Oo. So, Ayun na, gusto field ko kasi, trip. gusto ko Gusto niya makita ng dam. Oo, totoo. Kasi parang lagi ko siya naririnig sa mga balita, ayan, sa Angat Dam, ganyan. Tapos, hindi ko pa talaga totally kumbaga naiintindihan paano talaga siya nag-work, ganon. Di ba sabi mo pupunta kayo dati sa Lamesa? Pero hindi siya yung Dam. mismong, yung makikita mo na Hindi ba? Hindi ko pa nalibot actually ng Lamesa. Hindi. Parang doon lang sa Sa vicinity. mismong area kung saan ka Oo, pwedeng yung mag-visit. mapuno lang, di ba? Mapuno lang. Pero yung mismong sa dam na makikita mo, hindi talaga. Next time, dali natin si Tini sa bibig ng dam. Mag-slide ka. Parang siya nag-work. Oo, pero syempre pag tag-ulan, di mo naman yun makikita dahil delikado, di ba? Pero gusto ko makakita rin talaga ng dam. Pag nag-travel tayo sa mga Kasama trip niyo ko ako, to. ganyan naman. Sama namin guys sa trip ko to. Ito naman, kasama ba ang Australia sa inyong dream travel destination? Sa pag-uusapan natin ng mga travel. Isa sa mga hindi nyo dapat palagpasin na pasyalan ay ang magagandang beaches, stunning sand dunes, coastal walks, and national parks na 2 hours away lang sa Sydney dahil siguradong mag-e-enjoy kayo. Kung saan yan, panoorin nyo dito sa trip ko to. Good morning, Kuya! Welcome to Australia, o kilala bilang the land down under. Mga kasambahay at mga ka-trip, samahan niyo kami ni Brother sa isang thrilling adventure dito sa Port Stephens na 2 hours away lamang mula sa Sydney. Matatagpuan ang mga magagandang beaches tulad nito na kung saan ito ay awarded ng prestigious Blue Flag certification dahil sa water quality at environmental management. Tara na! Let's explore! Ang Port Stephens ay isang rehiyon sa New South Wales, Australia na binansagang Blue Water Paradise dahil ito sa crystal clear water at white sand beaches. Tahanan din ito ng marine life tulad ng bottlenose dolphins kaya isa itong sikat na dolphin watching destination. Makakakita rin dito ng mga whales kapag migration season nila ng May hanggang November. Sikat din dito ang Tomari Head Summit Walk na isang maikli pero challenging na hike kung saan kapag naabot mo ang tuktok ay may napakagandang tanawin ng karagatan ng Port Stephens. Ang hike ay nasa 2.2 kilometers at tumatagal ng humigit kumulang 1.5 oras lamang. Mayaman din ang Tomari Summit Walk sa kasaysayan dahil ginamit itong lookout para madepensahan ang East Coast ng Australia noong World War II. Sa kasalukuyan, makikita pa rin dito ang ilang fortifications ng giyera tulad ng gun emplacements at trenches. Ayan, nandito na tayo sa summit! Oo nga, matapos yung nakakapagod na pag-akyat, mawawala talaga yung pagod mo dahil sa maaliwalas at preskong tanawin. Sobrang majestic talaga ng nature at landscape dito sa Port Stephens. Pero mga ka-trip, aside sa breathtaking landscapes at nature, Pumunta na tayo sa kakaiba at thrilling adventure. gusto niyo bang malaman kung saan? Narito tayo ngayon sa Sahara Desert ng Australia kung saan tayo magsa-sandboarding. Open ito for all ages, pwede mga bata, pati na rin ang mga may edad basta kayang umakyat tuon sa sandy slope.
Tara na ate, subukan na natin to. Tara! Alam niyo ba na ang sand dunes sa Port Stephens ang tinaguriang Sahara of Australia at largest sand dunes sa Southern Hemisphere? Dahil ito sa kagilagilalas na taas na umaabot hanggang 50 meters above sea level at area na approximately 4,000 hectares. Nabuo ang mga sand dunes dahil sa hangin at alon na nagdadala ng buhangin mula sa coast papunta sa gubat. Madaming activities ang pwedeng gawin dito tulad ng 4WD riding, sunboarding, quad biking at camel and horse riding. At alam niyo ba na filming location din ito ng mga sikat na pelikula tulad ng Mad Max at Star Wars? Tara, akit tayo dun sa sand dunes! At masaya siya pang family bonding. At ngayon, kasama naman natin ang ating cameraman ng nakatayo! Let's go! Masaya! Ayan mga kasambahay at mga katrip, sana nag-enjoy kayo sa ating adventure with Earth and Water. Samahan niyo ulit kami sa susunod kung loloobin ng Panginoon. See you later! Ganda! Ganda sa Australia, no? Kasi meron din may mga sand dunes, tapos may mga beach walks pa. Kasi di ba pag may mga, naalala ko dati pag sinabing desert, mga kumbaga parang deserto yung, yung feels, parang walang mga beach dito. Pero dito sa Australia meron, no? Tapos meron din silang mga national parks na 2 hours lang away daw from Sydney. Kaya marami kang pwede talagang puntahan din sa Australia, iba't iba. Ganda nung nung sand dun. Sabi nga nila, Sahara Desert of Australia daw. Tsaka parang hindi sila naiinitan. Mainit kaya? Kasi parang yung itsura nila, parang hindi sila Parang fresh naiinitan. pa din, no? Oh, fresh. Ano, yun nga napansin ko, parang wala naman sila yung parang nagpapayong sa sobrang init. No? Okay. Walang scarf na nakabalot sa ulo. Australia. Kasi yung madalas na alam natin na deserto kasi yung nandyan sa Middle East, di ba? Pero nung tinignan ko dito, parang, uy, ang ganda naman nun. Parang di sila nakahagard. Siguro hindi ganun kainit naman. Tsaka ang ganda ng kulay ng sand nila. Nakita ko parang, yun nga, yung naisip ko na parang, di ba, may mga tao kasi gusto, mahilig sa beach. Eh, iba naman, ayaw ng beach, gusto naman bundok. Ito parang, both sides meron, di ba? Kung ayaw mo mag-beach, sige, dito ka sa mga parang mabundok-bundok. Pero kung sa mga gustong mag-swimming, di ba, may mga beach. Ako kasi, ako, more on beach talaga ako eh. Mas Ako gusto sa ko beach. bundok. Ikaw, mamundok gusto mo. Sige, doon ka sa bundok. Si Ira, taga-picture. Di ba, hindi sa matataas na lugar, sa mga bundok din yan. Pwede Pwede naman, feeling niya nga daw mag-e-enjoy naman siya dun sa desert. Kinasa na yun, naka-record na eh. Sabi niya, hindi daw siya takot. Ay, wala nakarinig. Hindi kasi tsaka sabi niya, yung kahit mag-slide daw siya, di naman daw yata masakit Hindi kasi daw takot. sand. Hindi takot na rin Parang po. kasing wala namang hard surface, pero baka yung taas. Medyo kabahan lang ako ng konti. Pero since mabagal naman yung pagdaus-dus mo, okay lang din siguro. True. Ikaw, iyan, anong may enjoy mo dyan? Sa akin, Mons, sa feeling ko, pumunta ka? beach din ako, ma-beach din ako. Pero pwede rin, gusto ko rin itry kasi di ko pa natatry yung talagang masand na parang sand dunes, ganyan, di ko pa. Ganyan ka naman, pag si Joshua talaga, kung saan si Joshua, dun kay. Uy, nag-ATV kami. Di ba? Tama. Basta masaya yan pagkasama-sama tayo. Basta wala naman puno doon, buhangin lang, wala mababanggang puno doon. Alright. Pero walang mabangga si Ian. Wala akong mabubunggo doon. Okay. Ayan, nag-enjoy na tayo. Ngayon naman, kumustahin naman natin ang isinasagawang weekly medical mission ngayong araw sa Doña Orani, Bataan. Naroon si Brother Melvin Arbo. Good morning po, Brother Melvin. Yes, good morning din sa iyo, Sis Ira, at sa inyong mga kasamahan dyan sa studio. At syempre, sa ating Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. At tuloy-tuloy po ang ating ginagawang paglilingkod sa ating mga kababayan dito po sa MCGI Clinic, dito po sa Barangay Doña Orani, Bataan. Yan po ay nagpasimula pa po kanina, as early as 4 o'clock, meron na po tayong mga pasyente. At as of
ngayong umaga po ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga paglilingkod. Nandyan po yung ating optical services, nandyan po sa kabila naman natin yung ating pong medical consultations, adult and pedia po yan. At doon sa may bandang labas po natin, sa may bandang likod, yun naman po ang ating MCGI Mobile Dental Clinic na kung saan doon po nagsasagawa ng pagbubunot ng ngipin at ng pagsusukat naman ng postiso at yung pong ginagawa pong paglilinis din o yung oral prophylaxis na tinatawag po nila. At siyempre, nakaantabay din po ang ating free legal services. Nandyan po ang ating masipag na mga abogado sa panguna po siyempre ni Atty. Ruth Soriano at ngayon po ay meron na po siyang kausap po na kliyente o recipient ng free legal services po sa umaga pong ito. At siyempre, nakapagpakain na rin tayo ng libreng almusal sa ating mga kababayan na kasama po natin ngayon ditong nagpapacheck up, mag-avail ng ating mga free services ng MCGI Clinic. Hatid po yan siyempre sa atin ng MCGI brethren from Zambales. Sila po ang donor natin ng ating libreng free feeding program dito po sa ating MCGI Clinic. Kasama na po dyan siyempre yung mga aabutin pamamaya ng tanghalian. Meron din tayong freelance na nakahanda po para sa kanila. Sis Ira, meron lang po tayo ditong kakapanayamin na 2 recipient po ng ating free dental services. Specifically, yung pong ating libreng dentures. 2 po sila, nakakausapin po natin, makukumusta po natin. At eto po, si Ate Bernadette muna siguro. Ate Bernadette, kumusta po kayo? Bati po kayo. Okay lang. Opo. Okay lang po. Yan. Kumusta po ba? Ano po ang inyong services na na-avail po dito? Tama po ba yung dentures po ang inyong pinagawa? Masaya dito. Sobra kasi may palugaw po eh. Saka po yung service nila. Talagang agad-agad po. Pag nila sa mga tao, mahirap, mayaman, o ano man, walang pinipili, ano? Ayan, oo. Opo. Yung pong inyong dentures po, ano, kung yung pong i-avail po yan sa labas, magkano po yan? Malaki po eh. No comment na lang po kung magkano, basta pumasaya. Pero dito po, na-avail niyo po siya ng na-enjoy po libre. Tama po, ayan. Si ate naman po kaya? Magandang umaga po sa lahat. Oo. Suot nyo na po ba ngayon yung inyong postiso ngayon? Opo. So, kumusta naman po ang inyong pakaramdam? Suot nyo na po ang inyong postiso? Masaya po. Mas confident na po ba kayo? Opo. Libre niyo po bang na-avail po yan dito? Opo. Ano po niyo masasabi naman po sa ating mga kapatid sa MCGI? Salamat po sa Diyos kasi nagkaroon po ng pagkakataon na mabiyayaan kami ng ganitong ngipin. Kayo po, Ate Bernadette. Maraming salamat po sa Diyos at sa mga taong tumutulong po dito. Maraming salamat po. God bless. Ayan, sila po ang ating mga recipients po ngayon ng ating free dentures. Ano? Every Monday po yan, meron tayong mga sinusukatan po na mga recipients po natin para mailibre na po natin sa kanila yung kanilang postiso. Meron nga tayo minsan na interview dito, talagang matagal na po siyang walang postiso. Akala nga po niya, mamamatay na raw po siya na hindi siya magkakapostiso dahil siyempre, sa mahal nga naman ng postiso po ngayon, ano? Yun pa ba ang uunahin po ng ating mga kababayan kaysa sa pagkain, sa pangailangan sa bahay, sa pamilya. Kaya nagtitiis na lang yung iba. Pero po dahil sa MCGI free dental services po natin, free dentures, nakaka-avail po sila. Gaya po ng ating 2 recipient po ngayon, si Ate Bernadette at si Ate Charo, ano? At masaya po sila na naka-avail po ng ating free denture sa umaga pong ito. At update lang po natin, Sis Ira, ang ating pong registered patients po ngayon ay nasa 112 na po at ang breakdown po niyan ay meron tayong 31 sa medical adult consultation, meron na po tayong 13 para sa pediatric consultation at ang dental services po natin ay 55. Ang ating optical consultation po ay 13 at ang legal po natin ay meron na po tayong isa na paglilingkuran. At yan po ay for a total of
112 na mga recipients. As of 7:30 po yan. At ito po ay magtutuloy pa dahil hanggang alas 9 pa ang ating pong registration dito sa ating MCGI Dental Clinic sa Orani o sa Doña Orani, Bataan. Yan muna ang aming update. Sis Ira, balik po sa inyo dyan sa studio. Yan, maraming salamat po, Brother Melvin Arbo, live na live dyan sa Barangay Doña Orani, Bataan. At syempre, salamat din po sa Diyos sa mga doctors natin na kasama natin o nag-volunteer dyan sa ating medical mission, sina Dr. Gary Pestaño, Dr. Kathy Lopez, Dr. J.D. Valero, at sina Dr. Sarina Carlos. Ayan. Kasama rin po ang ating mga dentista na sina Dr. Homer Sabado, Dr. Arlene Aquino, Dr. Warlito Coronel, Dr. Melanie Peñaflor, at Sis Ruth Soriano para naman po sa inyong mga legal concerns. And katulong din po ng MCGI Medical Mission staff, sina Brother Amor Tulalian, Brother Raymond Revese, Sister Louie Morial, Sis Crisanta Batanes, Sis Roselyn Labaclado, Brother Rizen Morales, at Sister Emily Laad. And this time, tuloy-tuloy na natin yung paggawa ng mabuti na ginagawa ng MCGI. Dahil mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga pulis sa pagpapanatili ng kapayapaan sa isang komunidad. Pero sa panahon ngayon na malago na ang teknolohiya, kailangan din nilang makasabay upang makatugon sa kanilang obligasyon sa taong bayan. Isang halimbawa nito ay ang mga pulis sa bayan ng Apalit sa Pampanga. At para sila ay matulungan, nagkaloob ang MCGI ng computers at drone na magagamit nila sa pagseserbisyo sa mga mamamayan ng Apalit. Panoorin natin ito. Kami po'y nagpapasalamat sa MCGI dahil po sa biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin. Isang malaking tulong po sa lahat po ng mga kasamahan ko dito na magagamit po ito, ang serbisyo na ibig pagkakaloob din po namin at gagawin namin lahat para nang sa ganun po maibigay namin ang tama para sa bayan po. The key to success of a municipality or a city is the sustainable peace and order po. Mas magiging efficient, mas magiging effective pag ang mga pulis po natin may tamang kagamitan na talagang updated din, no? Not unlike before, no? Pagka na wavy-yan ka, mas sophisticated pa yung mga gamit ng mga criminal elements natin. So dapat tinatapatan po natin kung ano man po ang gamit nila. Sabi ko nga po kanina kay Daniel, it's a dream come true. Una, dahil na-meet ko po siya personally, no? Dati napapanood ko lang din po siya sa TV at ngayon po nakadaupang palad namin sa po ng aking mga kasamahan. So, isang malaking bagay po talaga, kontribusyon, yung mga ganitong pong pagkakataon, no? Na matulungan kami sa aming mga pangangailangan. Nang sa ganun po, mas maging effective nga po kami at mas maging efficient sa aming serbisyo na ginagawa sa bayan ng Apalit. Wow! On behalf of the PNP, Forces of the Apalit po, kami po nagpapasalamat sa MCGI dahil po sa biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin. Isang malaking tulong po sa lahat po ng mga kasamahan ko dito na magagamit po ito sa tamang paraan, no? Na talaga naman pong ibibigay namin ang kung nasa 90% lang po kami, ngayon po magiging 101% po ang serbisyo na ibig pagkakaloob din po namin at gagawin namin lahat para nang sa ganun po maibigay namin ang tama para sa bayan.
isang obligasyon ng isang sumusunod sa aral at utos ng Diyos ay yung pakikipagkapwa-tao. Kagaya ng Samaritano na sa kanyang paglalakbay, kasi pag naglalakbay ka, alam mo, merong kang ma-encounter sa paglalakbay. Sa paglalakbay, hindi dapat mawala ang pakikipagkapwa-tao. Kaya tayo, bilang mga Kristiyano, alam natin dapat ang obligasyon natin na sa ating paglalakbay, sa anumang pagkakataon at ma-encounter natin na tayo dapat magdalang habag, na tayo ay dapat magkaawang gawa, huwag nating ipagkakait yun kung nasa kapangyarihan ng ating kamay na ito ay gawin. Galing. Salamat sa Diyos. Kasi napaka-importante ng drone. May napanood kasi akong isang movie nung nakaraan. Tapos, may sila, gumagamit yung kapulisan nila nitong drone para mahuhuli ng mga kriminal, yung mga hindi nila kagad mahabol-habol, lalo na sa mga eskinita. Nagamit nila to sa Korea yun eh. Tapos nagamit nila yun kasi pag hindi nila mahabol, singit-singit pa, hindi nila kabisado yung daan, mas kabisado nung kriminal. Makikita nila gamit yung drone. So, mas mabilis yung magiging operasyon nila, mas safe pa doon sa sa mga kapulisan natin. So nakakatuwa kasi matuturuan sila noon, makakagamit sila ng drone. Tapos may mga bago silang mga computers na very important, lalo na sa mga kapulisan, may IT rin dyan kasi, di ba? Tapos kailangan din yan, lalo na kapag mga cybercrime. Usaping mga cybercrime, isa rin sila sa mga tumutulong sa mga mamamayan para makaiwas sa mga ganyan. So ang laking tulong nito. Talagang na-appreciate ko yung ginawa rin ng mga kapatid natin from Members Church of God International na pagtulong dito sa ating kapulisan. Kasi pag malakas sila, okay yung community natin, mas magiging safe. True. Tsaka pag malakas yung sinasabi nating police power, nakakadagdag din yung nagiging factor din sa mga criminal rates, di ba? Nababawasan natin kapag malakas yung natin, kapulisan. Salamat sa Diyos, no, sa patuloy na pakikiisa ng ating mga kapatid din sa Members Church of God International. At ngayon naman, before we give our shoutouts and thank yous, meron muna tayong invitation sa ating mga kasangbahay. Are you ready to race to fitness? Join the 5th Titans at KD-RAC Obstacle Course Race on October 20, 2024 at KDR Adventure Camp in Orani, Bataan. For this race on October 20, may bagong obstacle na naghihintay sa mga participants, among others, at may chance pa kayong makatulong sa iba when you join the race. For the updates, like the official Facebook page of Titans at KD-RAC. Yan, sa mga gusto pong mag-join sa mga obstacle course race, join na po tayo dyan sa Titans at KD-RAC.
pag gusto mong i-improve, di ba, yung sport mo, kung dati kang nag-runner ka, di ba, samahan mo na ng ibang mga obstacles para malaman mo rin yung limitations mo, ano pa yung mga kailangan mong i-improve, di ba? That's right. This time, we would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, May Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. Good morning, mga kasambahay. At batiin naman natin ang happy birthday si Ella Posadas. Happy Yay! birthday sa iyo! And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins, and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy kaya sigurado kang high quality. Siguro din may complete nutrition ka everyday with a trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. Good morning kay mami ko, sa daddy ko at kay Yuna at kay Kuya Chito at kay Nino. Happy viewing po. And thank you Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang #1. And we would like to thank Lendeson Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Wait lang, meron akong papatiin. Pahabol. Ito, yan. Shoutout po kina si Sharon and Brad Percival. So nga, yan sa kanila akong order ng gulay nung nakaraan eh. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita tayo muli, God willing. Dito lamang sa Good Morning, Kuya!